lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga pala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan, o bagong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo sa unang linggo ng Kwaresma, o 4 na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At sa ating paghahanda, nangailangan tayo ng panalangin na siyang tugon natin sa salita ng Diyos na lumalagpak na parang ulan at niyebe, na ito dapat ay magbunga ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan, at gayong mong sa iyong paningin ay maningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot.
Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukukop ng Diyos ang mga matuwid, ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin, ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa nyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad ng mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Martes tayo
sa unang linggo ng araw ng Kwaresma. Kwaresma, ibig sabihin ay 4 na araw, at itong 4 na araw ay ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang tema po natin sa ating araw ngayon ay panalangin. Ang panalangin ay bahagi ng ating pagiging nilikha. Araw ngayon ay panalangin. Ang panalangin ay bahagi ng ating pagiging nilikha na tao na kawangis at larawan ng Diyos. At tayo na nakatanggap ng ganitong biyaya ay kailangan na tatanggap sa salita ng Diyos dahil ang panalangin, ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ay isang pakipag-usap ng masinsina at may pag-ibig sa iniibig nating Diyos. Kaya ang Diyos na dahil sa kanyang salita, ayon pa sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 55, talata 10 at 11, na ang salita ng Diyos ay gaya ng isang ulan at nyebe, lalagpak sa lupa, at ito ay yayaman sa lupa upang ang mga tanim ay magbunga. Ganon din ang salita ng Diyos ay magbunga sa ating buhay kung tayo ay manalangin sa Kanya. Dahil ayon pa sa ating Salmo 33, ang matuwid ay tinutulungan ng Diyos sa panahon ng kagipitan. Kaya kailangan tayong tatawag sa Kanya. Sapagkat ayon pa sa pambungad na awitin bago yung mabuting balita natin, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkos sa mga salita ng Diyos. At dahil dito, pupunta tayo sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang versikulo 15. Ito po ay tungkol sa panalangin. Dapat po nating alamin na mayroong 3 paraan para sa kabanalan. Ang paglilimos, ang pag-aayuno, at ang panalangin. Ngayon ay nasa panalangin tayo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, na ito rin ay ating makikita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4, sa maiksi na paraan sa panalangin ng Ama namin. Ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13, ay ang mahaba na panalangin ng Abino. Abino, ito yung Ama namin. Mula sa salitang Aba, dahil ang Diyos ay Aba, hindi na po siya malayo na Diyos, malapit na sa atin, kaya Ave, no, ibig sabihin, Ama namin. Kaya nga, na-translate sa Griego, dahil ang atin pong New Testament ay nakasulat sa Griego, ng Pater Himon, na atin namang laging kinakanta sa Latin na Pater Noster, at dinala ng mga Espanyol dito sa atin, Padre Nuestro, at ngayon ay ating dinadasal na Ama namin. Mayroon po itong 2 bahagi. Ang unang bahagi ng Abino o Ama namin ay mula sa pangalawang bahagi ng versikulo 9 hanggang sa versikulo 10. Ito po ay mayroong tunay na pakipag-ugnay o panalangin na ating hinihingi mula sa Diyos. Sa Kanyang pangalan, sa Kanyang paghahari, at sa Kanyang kalooban. Sa Kanyang pangalan, atin pong malalaman na ang pangalan ng Diyos ay ating makikita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14, na Yahweh. Ibig sabihin, ako ay ako. Na kung tingnan natin ang kahulugan, ako ay ako, laging sumasa inyo lagi. Kaya,
sa panalangin at tinatawag nating Ama namin. At atin pang sinasabi, sambahin nawa ang ngalan mo. Ang pagsamba ng pangalan ni Yahweh ay una sa lahat ang ating pakipagtipan na ating ibalik uli ang orihinal na magandang ugnayan ng Diyos sa tao. At dahil dito, tayo po ay magkaroon ng paggalang sa Kanyang pangalan. Ang paggalang ng Kanyang pangalan ay hindi pagsasalita ng masama, hindi pagmumura, hindi paglalait sa kapwa, dahil ang ating kapwa ay imahin at larawan ng Diyos. At dahil dito, atin pong binibigyan ng dangal ang pangalan ng Diyos kapag tayo'y nagrespeto, kapag tayo'y gumagalang sa ating kapwa-tao. Pangalawa, ang Kanyang kaharian. Ang paghahari o ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng buhay na ganap at katarungan. At dahil dito, kung atin pong napahayag ang Kanyang pangalan, dapat lang ang Kanyang paghahari ay siyang maghahari sa bawat puso natin. Sa lahat ng pamilya ay maghahari ang Diyos at hindi ang mga material na hangarin. Ang paghahari ng Diyos ay ang Diyos ang siyang mamuna sa buhay. Mabasa po natin yan sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 45, versikulo 22, at Kapitulo 46, versikulo 9 ng aklat ni Propeta Isaias. Pangatlo, ang Kanyang kalooban. Ang Kanyang kalooban, kung ano ang nasa langit, dapat ito rin ang nasa lupa. Ang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas dahil may dakila siyang pag-ibig sa atin. Actually, yung pag-ama namin ay ang ating pakipag-usap sa Diyos dahil sa pag-ibig, na pagtupad ng pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagtupad ng pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaya kinakailangan na siya ang tunay na masunod. Ang Kanyang kalooban ay dapat masunod. Kaya ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ang paggawa ng harmonia sa buong santinakpan, sa buong universo, at sa ating lupa, dito sa mundo natin, at sa pamilya, magkaroon ng harmonia, upang pag may harmonia sa pamilya, may harmonia sa buong sambayanan, dahil ang batayan ng sambayanan ay ang pamilya, at ang batayan ng harmonia sa pamilya ay ang ating sarili. Magkaroon tayo ng harmonia sa ating sarili. Sapagkat kung ikaw ay litong-lito, wasak ang sarili mo, wala kang harmonia, magkaroon ng kaguluhan ang pamilya. At kung magulo ang pamilya, magulo ang bayan. At kung ang lahat ng mga bayan ay may kaguluhan, magulo ang mundo. Harmonia sa sarili ay magkaroon ng harmonia sa pamilya, at harmonia sa pamilya, magkaroon ng harmonia sa buong mundo. Yon ang kalooban ng Diyos. At ito ay ating magawa kapag tayo ay mabuhay sa kalinisan at mayroon tayong magandang adhikain sa kapwa dahil nababatay sa pag-ibig ang ating buhay. Yon ang unang bahagi sa Ama namin. Sa pangalawang bahagi ng Ama namin, sa Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 13, ay merong apat na ito namang apat na ito ay pangailangan sa ating buhay kasama ang ating kapwa-tao. Dahil ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng ating sarili. Una, ang pagkaroon uli ng tinatawag mabuting harmonia at relasyon sa isa't isa sa pamagitan ng sapat at maayos at magandang pagkain. Kinakailangan po ang pagkain. Kaya hinihingi, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Mayroon po tayong maraming pagkain, pero hindi natin kinakailangan. Kaya
atin pong makita dito na kuminsan sobra tayo sa carb. At dahil dito nagkasakit ang mga tao, maraming nagdiabetes, maraming naghypertension dahil sa ang pagkain ay hindi tama. O dili kulang man ang pagkain dahil hindi binibigyan ng tunay na suporta, ang tinatawag na food security, dahil iniisip lang ng mga naukulan ang pagbulsa ng malaki. Mali po yon. Kung tayo ay nanalangin, bigyan mo kami ng pagkain kailangan araw-araw, dapat mayroong makatarungan na pagkain na ang bawat isa ay magkaroon ng healthy o pagkain na mabuti ang bawat isa. At pagkatapos ng pagkain, kailangan rin natin ang pagpapatawad. Magpatawad tayo sa kasalanan ng ating nagawa sa ating kapwa upang tayo'y patawarin din ng Diyos. Hindi po tayo mapatawad ng Diyos pag hindi tayo marunong magpatawad. Kaya itong ating bahagi sa pangalawang bahagi sa tungkol sa pagpapatawad ay ito yung jubileo na bawat taon at yun to pong itinatawag na ika-50 na taon o sa bawat doble na 7 dagdag ang isa na taon, 49 plus 1, 50 years ay jubileo ayon pa sa aklat ng Leviticus Kapitulo 25 versikulo 8 at sumusunod na kailangang ibalik sa makatarungang paraan. At ito yung ating pagkaroon ng pagpapatawad. May utang tayo sa Diyos, kailangan tayong magpatawad ng utang natin sa isa't isa. At yung tinatawag na huwag mo kaming ipahintulot na sa tukso. Itong tukso ay bahagi po ng buhay. Lahat ng tao na matino at lahat ng tao na hindi matino ay may mga tukso. Kalimitan, ang tao na matino ay gumagawa ng hindi matino. At ang mga matino, ang hindi matino ay siya pang naging matino dahil sa tukso. Kaya kailangan natin na magkaroon ng lakas loob na hindi tayo magkaroon ng isang kalagayan na tayo'y maitulak sa tukso. Gaya ng natukso ng mga sambayan ng Diyos noong sila'y naglalakad sa ilang. Mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, versikulo 6 at sumusunod. At kailangan rin tayo na tayo ay hindi lang na tayo ay huwag may harap sa tukso. Dapat rin hindi tayo maharap sa mahigpit na pagsubok. Itong mahigpit na pagsubok, ito yung final judgment na kung saan tayo ay hinuhusgahan na dahil sa ating nagawang kasalanan sa darating ng yugto ng ating buhay na tayo kaharap na ng Diyos, na hindi sana tayo bibigyan ng parusa na malaki sa impyerno dahil sa ating mga nagawa. Kailangan na tayo ay maghanda sa buhay na matuwid upang tayo ay maligtas mula sa pagtulak ng demonyo sa buhay na ngayon ay naging swabe na gumagamit pa sa social media upang mapalayo tayo sa Diyos. Ang panalangin ng Abino, Ama namin, Pater Noster o Pater Himon ay siyang paalala sa atin sa maiksi ngunit malalim na panalangin. Tayo ay kailangang magkaroon ng pakipag-usap sa Diyos ng masinsina. Dalangin tayo sa Ama namin na taos puso. At kung ito'y gawin nating tahimik, ay magkaroon ng pagninilay-nilay o mapahingalay na paraan sa ating panalangin. Nang sa ganon, malaliman ang ating ugnayan sa Diyos. Ang ating panalangin ay hindi lang may saysay at kabuluhan. Ito'y tunay na pakipag-usap sa Diyos
ng may pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kahit taglay ang matibay na pag-asa, idulog po natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hingin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kaganang loob sa aming lahat. Ang pagkain at tinaming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ning anak na minamahal, aming inalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang makaanib ng iyong sambayanan kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik kay kaisa namang Helis siya awit ng papuri sa numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu kayong banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tunay sa akin. Pag-ibig mong wagasang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, akayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay ko'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan, nang sa gayon maiwasan ang siksikan sa mga pintuan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pintakasi na may karamdaman, ngapin po ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan na sadyang makapahinikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanilang pamahalang cross. Ng ikaw luwalhati na diyan sa langit, nalik kami ang pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at sa iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, palangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, palangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, palangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmustan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan na may karamdaman, lalo yung mga kasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kalang kaarawan at anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat ng narito na kilahok sa banal ni Kristiya. Sa pamagitan ng binisyon ito, naway, mahalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig
ng poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin poong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, harang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan